Gusto ko lang sagutin guys yung tinatanong ng mga karamihan. Marami kasi akong nare-receive na message. Sabi, sir, baka pwede mo gawan ng vlog kung ano ba talaga ang nakakamatay, current ba daw or voltage. So madalas ko yan naririnig guys. Kaya ngayon napag-isipan ko na mas maganda siguro kung gagawan ko yan ng video. Pero ang sasagot dyan ay yung libro, para walang duda yung karamihan. Kung ano ba talaga ang nakakapinsala, yung current ba o yung voltahe. Yun ang sasagutin natin guys. Ngayon guys, dadako tayo dito sa tanong. Sabi kasi dito, which can kill, current or voltage? Ngayon, ang unang tanong dyan, can current kill? So basahin natin sa libro guys, no? Sinabi dito ng libro, the principle that current kills is essentially correct. Talagang totoo pala na ang current pala nakakamatay. It is electric current that burns tissue, freezes muscles, and fibrillates hearts. However, electric current doesn't just occur on its own. There must be voltage available to motivate the current to flow through a victim. Ang ibig palang sabihin doon, totoo pala na itong current can kill, pero ang electric current doesn't just occur on its own. Hindi makakatayo na mag-isa. Kailangan talaga mayroong voltahe. Dahil ang voltahe kasi, in other words kasi, yan ay electromotive force to motivate the current to flow through a victim. Yun pala ang dahilan. Kaya kailangan din pala ang voltage. Totoo na ang current can kill, pero kailangan din niya ang voltage para mag-motivate ang current through a victim. Yung nabiktima, yung na-electrocute. So, para mag-motivate ang current guys, kailangan din pala ng voltage. Yun pala ang sagot nun. Ang pangalawa nating tanong guys, can voltage kill? Ngayon, pasasagutin natin ang libro. Sinabi dito ng libro, those voltage alone can kill you. Ngayon, ang sagot dito ng libro, sabi niya, it depends on resistance between body and ground. V is proportional to current, voltage is proportional to current, and the constant of proportionality is R or resistant. But current can't exist without voltage. But voltage alone can kill. Hindi pala nakakamatay ang voltage kung siya lang mag-isa na walang involved na current. So ang ibig sabihin dito guys, ang current pala nakakapinsala or nakakamatay, pero kailangan din niya ng voltage para mag-motivate ang current papunta doon sa victim. Pero pag ang voltage alone lang, walang current, hindi siya nakakamatay. Yun ang ibig sabihin nun. Ang note dito, babasahin natin sa libro. Sabi ng libro, note that voltage can't exist across a circuit without current. Ang ibig sabihin pala doon, ang voltage pwede pala sa mag-exist kahit walang current. But current cannot exist without voltage. And as such, any voltage source, whether DC or AC, like an open or semi-open circuit condition, but hates any short circuit condition as they can destroy it. So, ang ibig sabihin pala dito, no, ang voltage pala guys, pwede pala mag-exist na walang current. Pero, ang current cannot exist without voltage. So, yun pala ang ibig sabihin nun, na ang current cannot exist without voltage. Hindi pala mag-i-exist ang current kung walang voltage. Ang voltage naman, pwede sa mag-exist across a circuit without current. Ngayon, ating papatunayan ngayon itong voltage, no? Sinabi din ng libro, there can be voltage without current. For instance, if you have a single charge, that charge induces a voltage in space. Even it is empty voltage in the most physical way. It is scalar field that determine the potential energy per unit charge on every point in space. Meron talaga palang voltage na walang current, para malinaw sa atin ng lahat. Bago tayo mag-conclusion guys, linawin natin ang issue na yan guys, bago tayo dadako sa conclusion. Ngayon, bibigyan ko lang kayo ng clue. Ganito kasi yan. Ang current kasi guys, hindi siya mag-i-exist kung walang voltage. Current cannot exist without voltage. Mayroon talagang voltage na involved sa current. Totoo, ang current nakakamatay. Pero ang current, hindi siya mag-i-exist na walang voltage. Hindi talaga siya pwede mag-exist na wala siyang voltage. So, ibig sabihin yan, pag mayroong current, mayroon talagang voltage. According to the book. Ang tanong kasi dyan, ano ba ang nakakamatay? Current or voltage? Parang ganito guys, bigyan ko kayo ng example. Alam naman natin, ang baril, nakakamatay. Pero ang totoo dyan, ang baril pa talaga nakakamatay o yung bala? Mayroon kasing tanong na gano'n eh. Ano bang nakakamatay, yung baril o yung bala? Ang totoo dyan na nakakamatay sa tao guys, yung bala. Dahil yung bala ay pumasok yun sa iyong katawan. Yun ang nakakapinsala sa tao. Parang current din. Ang totoo naman talaga nakakapatay sa tao, yung ampere. Yung ampere naman na totoo nakakamatay sa tao eh.
Hindi naman yung current, hindi yung current. Kasi yung ampere kasi responsible yan para mag-electrocute ang isang tao, mangingisay siya, mangingisay hanggang mamamatay. Ang nakakamatay talaga yung ampere. Parang ganito, parang sinabi ko kanina, ang nakakapatay talaga ang bala, hindi naman ang baril. 'Di ba? Kung ating titignan. Pero ang reality niyan, guys, ang bala din hindi rin makakapatay kung hindi mo ilalagay sa baril. So ang ibig sabihin niyan, pag sabihin kasi natin na ang baril nakakamatay, ibig sabihin mayroon yung bala. Mayroon siyang body, yung baril niya, yung body ng baril. Tapos mayroon siyang pulbura, mayroong bala. Yun talaga complete na nakakamatay. Ganun din sa kuryente. Kung sabihin natin current lang, pag walang voltage, paano naman mag-exist ang current kung walang voltage? Pag sabihin kasi natin na ang baril nakakamatay, ibig sabihin yan, mayroong bala. Ganun din sa kuryente, guys. Kung sabihin natin ang current nakakamatay, mayroon niyang voltage. Tapos ang current din, mayroon din siyang ampere. Kasi ang unit kasi ng current ay ampere. Yun ang responsible kasi na mag-i-electrocute ang tao. Ngayon, guys, dadako tayo sa conclusion. Kung ano ba talaga ang nakakamatay. Current ba or voltage? Ngayon, basahin natin yung sa libro. Sabi kasi dito ng libro, conclusion about the confusion of which one is hazardous, current or voltage. Current kills, not the voltage. Totoo yun, current kills, not the voltage, sabi ng libro. But, voltage is must to drive the current. Ayun pala ang totoo doon. Ang totoo pala, current kills, not the voltage. But, voltage is must to drive the current. Dinadrive pala ng voltage yung current. Tapos, ang ampere are responsible for electrocution, not the volts. So, ang ibig sabihin pala nun, yung ampere pala ang responsibility para mag-electrocute ang tao, mangingisay ang tao, hindi pala ang current. Gaya ng sinabi ko katulad sa baril, ang nakakamatay sa baril yung bala. Hindi nakakamatay ang bala kung hindi mo naman ilagay sa baril. Kumpleto talaga yun. Pag sabihin na baril nakakamatay, mayroon siyang bala, mayroon siyang body. Kung ilagay naman natin sa current, guys, nakakamatay ang kuryente kasi mayroon siyang voltage. Kasi kung isipin natin, laliman natin ang pag-iisip, totoo naman ang current nakakamatay. Pero kung walang voltage, paano mag-exist ang current? 'Di ba? Palaisipan pa rin. Paano mag-exist ang current kung wala namang voltage? Mayroon kasi mga filosofiya, sasabihin nila, hindi naman nakakamatay ang current, ang nakakamatay yung ampere. 'Di ba? Ang totoo kasi na nakakamatay itong dalawa, itong voltage at saka current. Kasi kung current lang, hindi naman siya mag-exist kung walang voltage. Sa entire conclusion talaga, ang nakakamatay talaga dyan, yung current at saka voltage. Yung talagang nakakapatay dyan. Kasi hindi naman mag-i-exist ang current kung walang voltage according to the books. Ang nakakamatay talaga sa tao, yung both voltage at saka current, yun ang nakakamatay sa tao. Sana guys, malinaw to para sa atin. Kasi mayroon tayong libro na binabasa.